So, tingnan natin kung meron tayong na-miss. Yan. We can also get yung median ng data points natin. So, kung hindi pa kayo familiar sa median, this is kapag in-arrange nyo lahat ng data points into increasing order, the median would give you kung ano yung nasa gitna. So, hanapin natin yung median ng data points natin. This is 5. Next, meron din tayong first and third quartile. So, ano sila? First quartile means yung 25th percentile. So, again, kung ilalatag natin sila in increasing order, 25th percentile means 25% ng lahat ng data points natin ay mas maliit sa number na yon. Median, as you can expect, this is our 50th percentile kasi gitnang-gitna talaga. And third quartile means yung ating 75th percentile. That means 75% ng lahat ng data points natin ay mas maliit sa number na yon. Now, yung mode naman is yung pinaka-frequent number sa ating data points. So, try natin silang i-compute. Yan. And as you can see, multiple yung modes natin kasi dalawa yung define natin as having a frequency of 2. So, these are 2 and 5. Kung makikita natin sa data points natin, sila yung may frequency na 2. Kapag gagawin naman natin na 3 yung frequency nito, ma-expect natin na yung mode magbabago din. Yan, 6 na yung pinaka-frequently occurring data point natin. Mag-switch tayo to another type, let's say linear. Kasi dito, mas marami tayong pwedeng magawa. So, linear, meron tayong x and y. So, mag-plot lang tayo ng iilang data points. So, siguro sa x, we have 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. Tapos, let's say, gawa tayo ng perfect na line talaga. Sa y, gawin natin 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. So, as we can expect, yung graph na ma-generate natin dito is y is equal to 2x. So, press natin yung CA and yan, apps tayo. Now, sa apps, makikita natin lahat ng functions under the stat mode. Now, una, meron tayong type. Now, this is for if you want to change yung model. Gawin yung quadratic function instead or log. Yon, type siya. Next, data and edit. Magka-press lang siya and this is to edit. Kung meron kayong maling na input, yan, pwede nyong baguhin siya dito sa data or sa edit. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.